Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, magandang gabi po mga kapatid. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Ngayon lang tayo nakauwi, no? Pero di pa yung sugat. Parang sinisisaryan tayo dito. Di pa yung sugat sa operation sa appendicitis. Pero nakauwi na tayo dito sa bahay po. Advance Happy New Year sa inyong lahat. At ngayong alas 8 ay mag-misa tayo dito sa bahay lang. Dahil hindi ako pwede pa sa parokya. So pahinga pa tayo mga higit sa isang linggo. Okay. So ngayon, isi-share ko sa inyo yung testimonya sa aking pinsan. No? Ito yung storya niya. Siya po ay nagtrabaho na sa Cebu. Mapasahin ko lang sa inyo yung testimonya niya. Ito yung storya niya. Magpahiling lagi unta ko ni mo, Father. Kaya tingala ko sa akong lawas. Kaya ang lain nakapanimaho na ako. Lain mga tao. So, meron daw yung mga kasama niya sa trabaho ay makasimhot. Anong Tagalog ng simhot? Maka-smell sa kanya ng patay. No? Manimahot nako sila nako bahuan man, pero so iba yung amoy, no? Pag umangkon dili man hasta akong anak. So yung mga kasama niya sa trabaho napansin na meron siyang kaiba na amoy, no? Basin, Father, ba na ay nasuko or nasuya na ako kay kadtong habak sa una sa akong anak. Ako ra ba itong gisunog 2,500. Kung palit na ko ato, basin di rin na noon nisulod na ako itong sulod sa habak. So, meron din siya. Nagsimula ito nung sinunog na yung habak. Amulets sa kanyang anak. Ang amount daw ay 2,500. Mauwawan na ko sa akong trabahoan, Father. Libakon na ko permi. Usahay naanoon daw, storya baho daw ko. Bisan gani diri sa akong boarding house, ako ray libakon nila. So, meron siyang masamang amoy. No? Wala na gani ko ni Simba. Duha na ka Sunday. Kaya maikog na ko sa tupad na ako. Sige akong pangusmo. Nagrosaryo lang ko, Father. Kaya nihunong nako sa simba. So, nung nagkausap kami, yung amoy niya ay amoy patay. Wala namang patay. So, 2 times daw, giurom daw siya. Nightmare. Perniro babae, gibira ako tiil. Isang babae na humila sa akin, pero dugay-dugay na to. Ang isa kay lalaki, daot kaayon,
na ipatong sa akong dughan. Isugay tinanawa na natukso lang nako siya human po nakapangros. So, umalis matapos siya magkapag-sign of the cross. Napay-night nga dayon nako iyong moral na ay mobirag habol. Dili gud ko katug dayon. Katulog lang ko balik-balik ko panguros nga pasigaon ra ang suga. So, ngayon mga kapatid, nagpunta siya dito sa office natin. And then sa pag-deliverance, may mga mainit na kanyang naramdaman, no, na lumabas sa kanyang katawan. At sa awan ng Diyos, sa pagpunta niya dito, nakatanggap siya ng sacrament. Una nandito ang sacrament of confession, anointing of the sick, and then deliverance, no? So sa pagbalik niya sa trabaho, wala na. Wala na daw, no? Kung ipangutan na siya sa pag-uwi niya. So, nagkita kami doon sa pumunta ako for check-up sa Cebu. Nagkita kami. So, matapos marami kaming chat na nagkumusta ko siya, no? Okay. Karon wala na ko kapanimaho. So, Father, pero dili tong bahong patay, lain nga baho pagbiyahe namo. Kanina kay wala na. So, lagi Father saya nga, oy. So, wala na. Daw, yung mga kababalaghan na kanyang na-experience. So, hanggang ngayon ay pasalamat siya sa Diyos, no? Pasalamat siya ngayon, no? At sabi niya, lumalim daw. Always na, Father, daghan na bagyo ni agi sa akong life karon, pero mas nilawom akong pagtuo niya. Praise the Lord, no? So, yan po ang kanyang storya, mga kapatid. At salamat sa Diyos ay nagbalik loob, no? Dumubli pa yung tibay sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, din nawala lahat. Hindi na naamoy ng kanyang mga kasamahan yung amoy patay. So, hindi yan ordinaryo yung mga habak, no? Dahil may mga occult spirits yan. Kailangan ma-renounce talaga yan bago mailibing. No? Hindi yan ordinaryo na mga bagay. No? Dahil meron yang mga occult spirits, and that spirits are always demonic in origin. Are always demonic in origin po. So, kailangan natin na ma-educate patungkol dyan. No? Dahil kung hindi tayo ma-educate patungkol dyan, marami pa sa atin na gagamit dyan. Sa paniwala na gagaling, sa paniwala na proteksyon, sa paniwala na yung pananampalataya mo ay nandun na sa object. Okay? And then, maging,
occult and superstitious belief. Pero yung mabless sa pari and with proper understanding sa mga sacramentals natin, hindi po yan anting-anting po. No? Kaya nga meron tayong catechism. Sa online, catechism din sa mga bumibisita sa ating office, no? Yan po ang may bigay natin sa kanila, yung proper catechism. Orthodoxy will lead us to orthopraxis. Yung dalisay na turo, mag-lead natin sa dalisay na gawa, no? So, salamat sa Diyos, nakauwi na tayo. And then, magpatuloy tayo paggamot dito. Mabalik pa tayo sa doktor next week, next Monday, sa additional check-up po. Ate Amy Hinampas, nanood sa atin ngayon. No? Salamat, ate. Salamat sa inyong lahat na laging sumusubaybay sa ating programa. At sa pamagitan nito ay lalong tatag pa ang ating maraming mga superstitious ngayon atin nitong i-discuss. No? Itong superstitious ito sa mga kapatid. No? Galing ito ni Father Daniel Estanio. Short catechism as we start the year 2025. Why we need all these things? Is the Lord not enough? These things deviate us from trusting the Lord by putting our faith in good luck, charms, and superstition. We are straining our connection with God. When we do this, we fail to remember that God is in charge of all of our lives. They also serve as openings, doorways for the devil to have authority over us, which can lead to oppression and harassment. So, totoo talaga ito. Dahil yan ang na-experience natin eh. Ito mga feng shui, lucky charm, lucky coins, mga charms. Pakita ko sa inyo ito po. Mga lucky charms. God is more than enough. God is more than enough. Ito po. Kung meron kayo sa bahay nito, palitan niyo yung mga religious symbols. Okay? Pangpaswerte po yan. Kita ninyo. Mga lucky coin. Hindi naman ito pang decoration. May kasama itong superstitious belief. They also serve as openings or doorways for the devil to have authority over us, which can lead us to oppression and harassment. The Bible speaks clearly that these practices are abominable to the Lord. Nabasa natin yan sa Deuteronomy chapter 18, 9-14. When you come into the land of the Lord, your God is giving you, you shall not learn to follow the abominable practices of those nations. There shall be found among you anyone who burns his son or his daughter as an offering, anyone who practices divination or tells fortune and interprets omens, or sorcerer, or charmer, or a medium, or a necromancer, a medium magpag-usap sa mga espiritu, or one who inquires of the dead. For whoever does these things is abomination to the Lord. And because of these abominations, the Lord your God is driving them out before you. You shall be blameless before the Lord your God. So, malinaw na malinaw yan. Malinaw na malinaw yan. Sa Deuteronomy chapter 18 verses 9. Ayun po ang nangyari po, bigla pong nawala ang volume ng microphone ni Father Darwin, kaya naputol po yung
Akala niya kasi naririnig pa siya, so actually hindi na kasi naputol. Okay, so yun na lang po muna ang ating tampok na video sa hapong ito. Abangan nyo po mamayang gabi. Meron pa tayong another episode. And then abangan nyo po rin Worldwide Catholic Bible Study rin tayo mamayang gabi. So today is Thursday. Today is Thursday, so may topic naman po tayo mamayang gabi. Ito lamang sa punto por punto. At maraming salamat po at bye-bye.